Alam ko naman na marami na nitong may alam at scroll nyo na lang mga ga kasi ito ay ulitin lang po natin. Kasi marami nitong nag-PM kung paano ba ito gawin. Hindi nila siguro nakikita yung mga upload po natin ng mga recipe ng ating mga Bavarian. Lalo na po yung mga bago po nating followers. Kaya para po sa inyo ito, kaya umpisahan na po natin. At sa ating dough mga ga, ito po yung mga ingredients natin sa ating video screen. Ay pinagsama-sama ko na ho yan para hindi humaba yung ating video. Ganun lang naman yan. Pagsamasamahin mo lang yung mga ingredients natin at siguraduhin mo lang na matunaw yung mga dry ingredients bago mo ilagay yung ating harina. At pinaghalo ko lang po yung shortening at saka yung margarine. Ay pwede naman ditong gumamit ng puro margarine at pwede din gumamit ng puro shortening. Itong dough po natin ngayon mga ga, siyempre busy po tayo, ay ipadaan ko po ito sa aking dough roller machine. Kayo mga ga, kung wala po kayo niyan, ay masahin nyo lang po ng mano-mano. Pero siguraduhin nyo lang po na mapakinis nyo talaga ang inyong dough. At pagkatapos ko iyang makinahin, ay pinutol ko na po yan agad sa 30 grams lamang. Pagkatapos putulin ay agad ko na po yung figurahin ng pabilog. At pagkatapos ay kunting lapad lang at magdas lang po tayo dito ng kaunti lang po talaga na harina pang tanggal lagkit lang po. At pwede naman natin ito na palaparin yung ating dough gamit lang po yung ating kamay ay idiin lang po natin yan. Press down lang po natin yung ating dough. At bago po natin ito prituhin ay palsahin lang po natin ito ng 1, 2 hanggang 3 oras yung ating dough hanggang sa ito ay maging 70 to 80%. At pag nag 70 to 80% na po yung alsa niya ay pwede na po natin itong lutuin or pituhin po natin sa mainit na mantika. At ang gamit ko po dito na mantika, yung ordinary lang po or yung regular lang po natin na mantika. At katamtaman lang po dapat yung apoy ng ating kalan dito. At nang naluto na po natin lahat mga ga, ay dito naman po tayo sa ating streusel or yung ating toppings dito. So meron tayo ditong 1 and 1/2 cups ng first class flour at 1 cup ng light brown sugar at 1/2 cup ng powdered milk. At 1 teaspoon ng food color OB violet at 1/2 cup na margarine. At lamas-lamasin lang po natin itong mga ga until well combined. Dakot-dakutin lang po natin yan at lutuin na po natin ito. At lutuin lang po natin ito sa mahinang apoy ng ating kalan at diretso lang po natin yung haluin para hindi naman masunog at hindi po natin ito lutuin ng todo mga ga. Pag nag-aroma na po yung amoy niya ay okay na po yan. At durugin lang po natin ito ng pino para pino po yung ating streusel and then isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating palaman. At sa ating palaman naman, dito sa ating saucepan ay maglagay po tayo ng 1 cup ng condensed milk at 2 cups ng evaporated milk. At pwede po tayong gumamit dito ng full cream at dito maglagay po tayo ng 5 tablespoon ng cornstarch. At pwede tayo ditong maglagay mga ga ng kunti lang po talaga na asin. Ako ay nakalimutan ko po ditong maglagay ng kunting asin. Pero okay lang naman yan kahit walang asin. At lutuin po natin ito sa mahinang apoy lang ng ating kalan. At diretso lang po natin yung haluin para hindi din masunog yung ilalim at madali lang naman itong lumapot mga ga. Haluin lang po natin yan hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot mga ga, agad na po nating patayin yung apoy ng ating kalan at lagyan po natin ito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwede din gumamit dito ng butter. At hatiin lang po natin ito yung ating palaman para makakuha po tayo dito ng 2 flavor. At dito yung isa ilagyan po natin ng 1 tablespoon ng OB flavor powder. Pwede tayong gumamit dito ng liquid or syrup na ube flavor. At yung isa naman na ito ay lagyan lang po natin ito ng mga 1/2 teaspoon ng vanilla extract. At ang mga ito ay pwede na po natin itong ilagay agad sa ating mga plastic piping bag. At malamig na din po yung ating streusel or yung ating toppings dito ay pinuhin po natin ito ulit. At sa ating recipe pala dito mga ga, kung gusto po ninyo na gumawa lang dito ng kalahati lang ay panghatiin nyo lang po yung mga ingredients natin. At para dikit na dikit talaga dito yung ating streusel or yung ating toppings ay banyahan lang po natin ito ng condensed OB flavor. At sa mga nagtatanong po kung ilang ml ba yung ginamit po natin na clamshell ay mga ga, wala po itong ml. Wala po dito nakalagay kung ilang ml po ba ito. Pero yung sinukat ko po ito ay may sizes po ito na 7 by 8 by 3.5 inches. At kasyang-kasya dito mga ga yung ating 10 pieces na Bavarian. At ang bintahan ko po ng ating Bavarian ay 10 piso po yung isa. Pwede nyo nang ibinta ng 12 to 13 pesos. At gumamit lang po kayo mga ga ng malinis na matulis na bagay para po sa pangbutas po natin dito sa gitna. At magkaiba din tayo ng bintahan mga ga kasi ay depende na yan sa inyo kung ilang gramo yung putol ninyo ng inyong dough. At depende din yan sa dami ng palaman na ilagay ninyo dito. Ang importante lang ho dyan, kayo'y mag-hosting lang bago po kayong magbinta para malaman po ninyo kung magkano yung inyong bintahan. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!